Kumusta mga kapamilya? May balitang magdadala ng ngiti sa mga mukha ng maraming mga senior citizens dito. Sa Pilipinas, inihayag na ng gobyerno ang pagkalabas ng 1,000 pensyon ngayong Hulyo. Kung naghihintay kayo ng mga update tungkol sa mga benepisyo para sa mga senior o may kakilala kayong maaaring makakuha nito, andito ang mga exciting na impormasyon ngayon. Bago tayo mag-dive sa lahat ng mga detalye, siguraduhin i-subscribe ang channel at i-ring ang notification bell para sa mga latest news tungkol sa mga government benefits at financial assistance programs. Tara na sa mga gustong malaman ng lahat, sino ba talaga ang qualified para sa 1,000 pensyon na ito? Ang Department of Social Welfare and Development, DOSWD, ay nagtakda ng mga specific na kriteriya na kailangan tuparin ng mga senior para maging eligible sa financial assistance na ito. Pero hindi kayo mag-aalala. Ipapaliwanag namin ang lahat ng kailangan niyong malaman sa madaling paraan. Una sa lahat, ang pensyon na ito ay specially designed para sa mga indigent senior citizens na 60 years old pataas. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng indigent sa kontekstong ito? Ayon sa DOSWD, ito ay mga seniors na walang regular na kita o suporta mula sa mga miyembro ng pamilya at hindi nakakatanggap ng ibang pension benefits mula sa government agencies gaya ng SSA o BSIS. Parang kayo ba ito o may kakilala kayong ganito? Patuloy na manood kasi may mas importante pang impormasyon na darating. Ang pamamahagi ng pensyon na ito ay bahagi ng Social Pension Program for Indigent Senior Citizens, SPIS, ng gobyerno, na naglalayong tumulong sa aming mga matatanda na matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang tanong ng marami, paano naman natutukoy ng gobyerno kung sino ang tunay na indigent? Ginagawa ng DOSWD ang masusing assessment sa pamamagitan ng kanilang mga lokal na opisina at nakikipag-coordinate sa mga barangay officials para ma-identify ang mga eligible seniors sa bawat komunidad. Ngayon, maaaring nagtanong kayo tungkol sa application process. Anong mga dokumento ang kailangan niyong ihanda? Saan kayo mag-submit? Ang magandang balita ay na-streamline na ang proseso para mas accessible sa aming mga senior citizens. Ang mga basic requirements ay kasama ang valid ID na nagpapakita ng proof of age, barangay certificate of residency, at declaration of non-receipt of pension mula sa ibang government agencies. Pero narito ang importante, hindi kayo mag-isa sa prosesong ito. Isang crucial na aspeto na malimit hindi napapansin ng mga tao ay ang papel ng local government units, LGUs, sa program na ito. Ang inyong city o municipal social welfare office ay may mahalagang papel sa implementation ng pension program na ito. Hindi lang sila processing centers. Nandyan din sila para gabayan kayo sa buong application process. Na-check na ba ninyo ang inyong local ESA office o social welfare department? Pag-usapan natin ang distribution method. Ang DOSWD ay nag-implement ng iba't ibang paraan para masiguro na ligtas at convenient na matatanggap ng mga senior ang kanilang pension. Mayroong mga lugar na nagdi-distribute through direct cash payments, habang ang iba ay gumagamit ng electronic wallets o bank transfers. Noong pandemic, natutunan ng gobyerno ang mga valuable lessons tungkol sa paggawa ng mga distribution na mas efficient at accessible. Pero ano ang pinakamabuting paraan para makatanggap ng inyong pension? Tutuklasin namin ang lahat ng available options. Narito ang maaaring makapagulat sa inyo. Alam ba ninyo na tax-free ang pension na ito? Tama ang nabasa ninyo. Ang buong 1,000 ay direktang mapupunta sa beneficiary na walang anumang deductions. Mukhang maliit na halaga ito para sa iba. Pero para sa maraming mga matatanda, ang regular support na ito ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Paano ninyo ma-maximize ang benefit na ito? Magbabahagi kami ng mga practical tips sa budgeting at paggamit ng pension na ito. Pero ano ang mangyayari kung qualified kayo pero hindi pa nakatanggap ng pension? Huwag magpanik, maaaring may iba't ibang dahilan para dito. At gabayan namin kayo sa mga steps para i-check ang inyong status at mag-follow up sa inyong application. Ang DOSWD ay nag-establish ng iba't ibang channels para sa mga tanong at concerns. At ipapakita namin sa inyo kung paano effective na gamitin ang mga ito. Isang common concern na madalas namin naririnig ay tungkol sa continuation ng benefits. Kapag na-approve na, kailangan pa ba mag-reapply tuwing taon? Ang sagot ay hindi hanggat eligible pa kayo at sumusunod sa mga requirements ng program. Dapat magpatuloy ang inyong pension. Gayunpaman, may mga responsibilidad na kailangan tuparin ng mga beneficiaries para mapanatili ang kanilang eligibility. Ano ang mga responsibilidad na ito? Maghintay kayo habang dinedetalye namin ang mga ito. Ang impact ng pension program na ito ay lampas pa sa financial assistance. Tungkol ito sa pagkilala sa dignidad ng aming mga matatanda at pagsiguro na may suporta sila sa kanilang golden years. Maraming success stories mula sa mga beneficiaries na nagpapakita kung paano nakatulong ang monthly pension na ito para ma-afford nila ang mga basic necessities, gamot, at maging mga maliit na luxury na hindi nila maisispan dati. Gusto ba ninyong marinig ang mga inspiring stories na ito?
Pag-usapan natin ang mga common nurikia at misconceptions tungkol sa senior pension program. May mga nag-iisip na mahirap mag-apply, habang ang iba ay naniniwala na automatically disqualified sila kapag may mga working children. Lilinawan namin ang mga misconceptions na ito at magbibigay ng accurate na impormasyon para makatulong sa inyong mga informed decisions tungkol sa pag-apply para sa pension. Para sa mga nakatanggap na ng pension, may mga valuable tips kami tungkol sa effective na pag-manage sa monthly benefit na ito. Paano ninyo ma-stretch ang 1,000 para sa mga essential needs? Ano ang mga smart budgeting strategies na nakatulong sa ibang seniors? Magbabahagi kami ng practical advice na pwede nyong simulan kaagad. Nag-introduce din ang gobyerno ng mga complementary programs na kasama ng senior pension. Aware ba kayo sa mga additional benefits na ito? Mula sa healthcare assistance hanggang sa mga discounts sa iba't ibang serbisyo. May buong network ng suporta na available para sa aming mga senior citizens. Ang pagkakaalam sa mga programs na ito ay makakatulong sa inyong ma-maximize ang mga benefits na entitled kayo. Paano naman ang mga feature developments? Patuloy na nagtatrabaho ang gobyerno para mapabuti at ma-expand ang mga social protection programs para sa mga seniors. May mga ongoing discussions tungkol sa possible increases sa pension amount at pag-expand ng coverage para maabot ang mas maraming beneficiaries. I-update namin kayo sa mga developments na ito habang nangyayari. Para sa mga gustong tumulong sa mga matatandang miyembro ng pamilya o kapitbahay na mag-apply para sa pension na ito, ipapaliwanag namin kung paano ninyo sila matutulungan. Minsan, kailangan ng tulong ng mga seniors sa paperwork o sa pagintindi sa mga requirements. Ano ang pinakamabuting paraan para suportahan sila ng hindi overwhelming? Magbibigay kami ng practical guidance sa pagiging helpful advocate para sa aming mga elderly community members. Napakahalaga ng documentation sa application process. Dadaanan namin ang bawat required document ng detalyado. Ipapaliwanag kung saan kukunin at paano masiguro na maayos na naka-fill out. Ano ang mangyayari kapag may mga missing documents? Huwag mag-alala, saklaw din namin ang alternative documents na maaaring tanggapin sa mga special cases. Ang papel ng technology sa pension distribution system ay umuunlad. Maraming lugar na nag-adopt ng digital payment methods na nagiging mas madali at mas ligtas para sa mga seniors na makatanggap ng kanilang benefits. Pero paano kung hindi kayo comfortable sa technology? Huwag mag-alala, available pa rin ang traditional distribution methods. At ipapaliwanag namin ang lahat ng inyong options. Narito ang importante na dapat ninyong tandaan, ang pension program na ito ay karapatan, hindi privilege. Para sa mga eligible seniors, kung nakakatupad kayo sa kriteria, huwag mag-alinlangan na mag-apply. Ang gobyerno ay naglaan ng pondo specifically para sa layuning ito, at ang mga benefits na ito ay para sa mga nangangailangan. Nag-aatubili ba kayong mag-apply? Ano ang pumipigil sa inyo? Para sa mga maaaring hindi qualified sa particular pension program na ito, pag-uusapan namin ang mga available support systems at alternatives. May iba't ibang government at non-government programs na designed para tumulong sa mga seniors. Ang pagkakaalam sa inyong mga options ay crucial para masiguro na makakuha kayo ng suportang kailangan nyo. Ang application at distribution process ay maaaring mag-vary ng bahagya depende sa inyong location. Ang mga urban areas ay maaaring may iba't ibang procedures kumpara sa rural areas. Ipapaliwanag namin ang mga variations na ito para mas maintindihan nyo ang dapat asahan based sa kung saan kayo nakatira. Na-check na ba ninyo ang specific procedures sa inyong area? Pag-usapan din natin ang papel ng mga miyembro ng pamilya sa prosesong ito. Habang ang pension ay specifically para sa mga seniors, mahalaga pa rin ang family support. Paano makakapagtrabaho ang mga pamilya para masiguro na makatanggap at maayos na ma-manage ng kanilang mga matatandang miyembro ang kanilang benefits? Magbabahagi kami ng mga best practices para sa family involvement nang hindi nakokompromis ang independence ng senior. Paano naman sa mga emergency situations? Kung biglang kailangan nyong i-update ang inyong impormasyon o mag-report ng mga issues sa pension receipt, ano ang dapat gawin? Bibigyan namin kayo ng emergency contact numbers at procedures para sa iba't ibang situations na maaaring lumitaw. Sa hinaharap, importante na manatiling informed tungkol sa mga changes o updates sa pension program. Paano ninyo masiguro na hindi niyo mamimiss ang mga important announcements? Ipapakita namin sa inyo ang mga reliable sources ng impormasyon at mga paraan para manatiling updated tungkol sa mga program developments. Bago tayo mag-wrap up, balikan natin ang mga key points tungkol sa pension release ngayong Hulyo. Tandaan, ang benefit na ito ay para tulungan ang aming mga senior citizens na mapanatili ang dignified quality of life. Kung sa tingin niyo qualified kayo o may kakilala kayong maaaring qualified, huwag mag-delay sa pag-take ng action. Salamat sa pakikipag-stay sa amin sa comprehensive guide na ito tungkol sa 1,000 senior pension.
Huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-subscribe sa aming channel para sa mas maraming updates tungkol sa government benefits at financial assistance programs. Nakatulong ba sa inyo ang impormasyon na ito? Sabihin niyo sa comments below at i-share ang video na ito sa mga taong maaaring makakuha ng benepisyo sa impormasyon na ito. Sama-sama, matutulungan namin na masiguro na makatanggap ang aming mga senior citizens ng suportang deserve nila. Tandaan, ang inyong mga tanong at experiences ay valuable sa aming komunidad. I-share niyo sa comment section below. At magpatuloy tayong magtulungan sa pag-access sa mga importante benepisyo na ito. Maghintay para sa mas maraming updates. At makikita namin kayo sa susunod naming video.